Pasado 9:30 ng gabi, katatapos lang maihanda ng 20 anyos na binatilyong si Michelangelo ang mga kailangan ng kanyang lola Sitang para sa pagriritual nito. Naihanda naman ng maliit na matandang babae ang mga langis na ginawa nito kani-kanina lang. Ang maglolang pamulaklakin ay nagtitinda ng iba't ibang uri ng langis sa tapat mismo ng simbahan sa poblasyon. Dahil may kaalaman sa paggamit ng itim na salamangkang matandang babae, kaya naman maraming nagpapatunay kung gaano kabisa ang mga langis na binebenta nila. Nakapagpapagaling ito katulad ng sakit sa tiyan, sakit ng katawan, at kung ano-ano pang mild na mga karamdaman. Bukod doon ay may sikretong langis din silang ibinebenta na iilang tao lang ang nakakaalam kung para saan ang mga ito. At dahil bata pa lang ay namulat na sa mga ganitong bagay, kaya sanay na sanay si Michelangelo sa tuwing nagaganap ang ritual ni Lola Sitang. Apo, sige na. At iwan mo na yan dyan. Ako nang bahala. Sige po, Lola. Sakto at tapos na rin naman po ako dito. Pero gusto ko po sana kayong panoorin sa ritual eh. Magpahinga ka na muna. Marami pa namang gabi. Marami tayong nabenta ngayon at kitang-kita ko sa mga mata mo ang pagod. At saka alalahanin mong linggo bukas. Mas maraming tao sa simbahan kaya maraming mamimili sa atin. Hindi pa pwedeng pareho tayong pagod. Napakunot na lang ng noo ang morenong binata habang hinihimas ang batok at nakatingin sa kanyang lola. Pagkalaon ay nilapitan niya ang matandang babae at mahigpit na niyakap. Napatingin ang matandang babae dahil naramdaman niya ang pagmamahal ng isang apo. Kaya sobrang lapit ang loob ng isa't isa ay dahil 5 taon pa lang si Michelangelo noon nang mamatay ang kanyang mga magulang. Nadamay kasi ang mga ito sa sagupaan noon ng mga aswang. Mabuti na lang din ay dinala na ni Ginoong Lorio at Ginang Amelia ang anak nila kay Lola Sitang kaya hindi na ito napahamak. Simula noon ay si Lola Sitang na ang tumayong ama at ina ni Michelangelo at hindi na rin naging lingid sa morenong binata ang kaalaman sa salamangka, pangkukulam, mga ritual at panggagamot ng kanyang lola habang lumalaki. Hindi kasi ito tinago ng matandang babae sapagkat ayon pa rito ay sa mga susunod na panahon kapag wala na siya, ang apo na niyang magmamana ng mga kakayahang yon, lalo na ang kanyang specialty na paggawa ng langis. Good night po, Lola. Ay, ang lambing talaga ng apo kong ito. Sige na at magpahinga ka na. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay lumabas na ang morenong binata sa basement at nagpahinga katulad ng bilin ng kanyang lola. Kinabukasan, nauna na nga nagtungo si Michelangelo sa poblasyon para magtungo sa pwesto nila sa gilid ng simbahan. Minsan pa naman kasi ay may mga pasaway din na vendor na kahit alam nilang may nakapwesto na ay inaagawan pa rin sila. Dahil sa medyo napuyat ang kanyang Lola Sitang, kaya hinayaan niya muna itong makapagpahinga pa. Siya na kaagad ang lumarga, dala ang mga ipinagmamalaki nilang langis na talaga namang mabisang mabisa. Pagkatapos ng unang misa ay dinagsaka agad siya ng mga ilang probinsyanong mamimili, kaya mabilis na naubos ang unang batch ng mga langis. Maya-maya habang naghihintay na matapos ang pangalawang misa, ay nagmasid-masid muna siya sa paligid hanggang sa makakita siya ng mga badyaw na nanlilimos sa mga taong dumaraan. May mga nasaksihan siyang hindi kaaya-aya, katulad ng pantataboy at panlalait sa mga badyaw, kaya napailing na lang siya habang bumubulong sa sarili. Mga tao nga naman talaga. O pwede namang i-ignore na lang yung mga namamalimos pero bakit kailangan pa nilang kutyain at pagtawanan? Partida, papasok pa sa simbahan ng mga yan para magdasal at makinig sa misa. Pero hindi naman na-i-apply ang pagiging relihiyoso sa buhay. Dismayado niyang pinagmasdan ng isang ali na tila tinuturuan pa ang anak nito na gumawa ng hindi magandang pakikitungo sa isang nanlilimos. Pagsapit ng tanghali ay umuwi muna ang morenong binata dahil bukod sa mainit na ay naubos na rin ang lahat ng dala niyang langis. Lah, naubos po kaagad yung 3 bag na dala ko. Mabenta talaga mga langis natin. Aba,
Siyempre naman, mabisang mabisa kasi at garantisado ng mga langis natin. Kaya binabalik-balikan talaga ng mga tao. Bakit di po kaya kayo gumawa ng langis na kayang gumumot ng mga malulubhang sakit? Para at least, Lola, makakatulong pa tayo sa mga taong kapuspalad at walang sapat na pera para magpa-admit sa ospital. Alam mo, Apo, pwedeng-pwede naman yung sinasabi mo. Pero ito ang dapat mong matutunan sa paggamit ng salamangka. Lahat ng bagay dito sa mundo natin may inilaang designasyon para sa pagiging balance, kahit ang salamangka. Kung mataas ang hinihingi ng ritual o orasyon, ay mataas din ang kapalit. Di ko po magets la. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang hinihiling mo dahil malaki ang sakripisyong kailangan dyan. Lalo na at nanganganib na buhay ng isang tao ang kapalit. Hindi bale, mas mauunawaan mo yan kapag ikaw nang nasa sitwasyon. 20 anyos ka na, 1 taon na lang. Ikaw na ang gagawa ng ritual at orasyon, pero hindi mo kailangan pilitin na maging dalubhasa kaagad dahil tulad ko noon, marami pang pagkakamali bago mo maperpekto ang paggawa ng langis na ipinasa naman sa atin ng ninuno mo. Medyo nakakaba po yung sinabi nyo, la. Hindi mo kailangan kabahan dahil nandito naman ako bilang gabay mo, Apo. Huwag kang matakot sapagkat nasa lahi natin ito at nananalaytay sa dugo mo ang pagkabihasa sa ganitong bagay. Thank you po, la. O siya, kumain na tayo para makapagpahinga ka na dahil mamayang hapon babalik pa tayo sa simbahan. Pagkatapos mananghalian ng maglola ay nagpahinga na muna sila pareho hanggang sa sumapit ang 3:00 ng hapon. Pagdating nila sa poblasyon ay marami-rami na nga ang mga taong pumapasok sa loob ng simbahan, kaya naman dali-dali rin silang nag-set up. Nang matapos ang unang misa sa hapon ay katulad kanina, dinagsanan naman sila ng mga mamimili, lalo na ang kanilang mga suki. Tuloy-tuloy ang kanilang benta hanggang sa huling misa kaya kahit pagod ay tuwang-tuwa ang maglola. Habang naglilikpit si Michelangelo ng kanilang mga gamit, ay eksaktong merong matangkad na lalaking dumating. Hindi mahahalatang may edad na ito sapagkat matipuno at may kakinisan ng muka. Yun nga lang ay puting-puti na ang mga buhok pati ang bigote at balbas kaya may nasabi na kagad sa isip ang morenong binata. Siguro, kay Dara na siya ni Lola. Teka, ilang taon na nga ba ang lola ko? 69? 70? Naantala lang siya nang marinig na magsalita ang matangkad na matandang lalaki. Aba, Gregorio, ikaw na ba yan? Ang puti-puti na ng buhok mo Mabuti at natuntun mo kami rito. Noong nakaraan pa ako nagtatanong-tanong sa mga simbahan sa buong probinsya. Dito lang pala kita matutunton. Sino pala yung binatilyo? Apo ko, anak ni Nalorio at Amelia. Siya na ba yun? Si Michelangelo? Grabe, ang laki mo na. Binata ka na, iho. Naiilang na tumangutango ang morenong binata bago magsalita. Magandang gabi po. Alam mo bang palaging ikinukwento ng tatay mo noon sa tuwing nasa bahay kayo na ang pangalan mo hango sa arkanghel na pumaslang sa isang demonyo? Nakakalungkot ka lang at hindi na natin sila nakikita. Ganun na nga po. Apo, sige na at magpatuloy ka na dyan sa ginagawa mo. May pag-uusapan lang kami ni Gregorio. Katulad ng sinabi ng kanyang lola, ay nagpatuloy na nga sa pag-aayos ang morenong binata pero hindi pa rin niya inalis ang pandinig sa dalawang matandang nag-uusap. Nakita niya kasi sa ekspresyon ng mukha ni Lola Sitang ang pagiging seryoso. Mukhang alam ko na kung bakit ka na parito, Gregorio. Tama ka, Sitang. Nung nakaraang buwan nagbalik na si Eduardo sa kabundukan at kaagad nilang sinalakay ang 2 baryo na malapit sa kabundukan.
Hindi malayong sa mga susunod na araw, lugar naman na to ang pagtutuunan nila ng pansin. Kaya kailangan ka naming hanapin ng mga kasapi. Walang iya talagang Gregorio na yan. At talagang hindi pa siya nadadala. Bumalik pa siya para gumawa na naman ng kasamaan sa probinsyang ito. Kailangan namin ng tulong mo. Gumagawa ka pa ba ng langis na panlaban? Oo naman. Palagi akong alerto at handa dahil sa mga ganitong pagkakataon. Mula sa isang maliit na sling bag ay mayroong kinuhang matandang babae na isang botelya na naglalaman ng langis. Napatingin at napaobserba naman si Michelangelo sapagkat napansin niyang kakaibang kulay ng langis kumpara sa ibinebenta nila. Anong klaseng langis yun? Parang hindi ko naman nakikita na may ganong langis na nariritualan si Lola. Ilan ba ang kailangan mo, Gregorio? Mas marami, mas maganda para mabigyan ko rin ng ibang mga kasapi. Kung ganon, kunin mo na itong bag ko. Eksaktong 10 piraso lang ang langis na panlaban na nandyan. Sa lalong madaling panahon gagawa ka agad ako para makatulong sa mga kasapi. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Sitang. Dahil hindi mo man sabihin, may edad na tayo pareho. Hindi tayo katulad noon. Alam ko yon. Kaya nga sinasanay ko ng apo ko ng paunti-unti. Alam niya ba ang tungkol sa langis na panlaban? Sabay na napatingin ng dalawang matanda kay Michelangelo na tila natigilan naman sa kanyang narinig. Hindi alam ng morenong binata kung magandang balita ba o hindi ang kanyang narinig, pero isa lang ang sigurado siya. Seryoso si Lola Sitang at Mang Gregorio sa mga sinasabi nito. Saka na tayong mag-usap dahil kailangan kong makabalik kagad sa mga kasapi para maihatid tong langis na panlaban. O siya, sige, mag-iingat ka. Kung gusto mong malaman kung saan kami nakatira, pagtanong mo lang sa outpost at ituturo na sa'yo yon. Mag-iingat ka rin, lalo na't nakabalik na si Eduardo. Pagkatapos sabihin yun ay tsaka binalingan ng matandang Ginoo si Michelangelo na tapos na sa pag-aayos. Natutuwa kong makita kang muli, Michelangelo. Ingatan mo ang lola mo at sundin mo ang lahat ng mga binibilin niya sa'yo. Makakaasa po kayo. Sige po, ingat po kayo. Pag-alis ni Mang Gregorio ay sumunod na rin ng maglola. At makalipas ang higit 20 minutos ay nakauwi na nga sila. Habang naghahapunan ay wala sa sariling pinagmasdan ng morenong binata ang kanyang lola na tahimik na kumakain. Kanina pa siya nangangating malaman ng tungkol sa mga napag-usapan ng dalawang matanda kanina pero wala naman siyang lakas ng loob na magtanong. Itanong mo na kung anong gusto mong itanong, Apo. Oh? Kanina mo pa ako minamatyagan habang kumakain. Ang pagkain mo dyan halos wala pa yatang kabawas-bawas. Kunot noong napahimas ng batok si Michelangelo habang nakatingin sa matandang babae. Pagkalaon ay napabuntong hininga siya para makahugot ng lakas sa kung anumang itatanong. Sino po ba yung taong kausap niyo kanina? Bakit niyo po ako kilala? Totoo po ba na malapit na kaibigan ng nanay at tatay ko? Oo, dahil ang mga magulang mo at si Gregorio ay pare-parehong mga kasapi. Kasapi? Ilang beses ko din pong naririnig na nababanggit niya sa usapan ninyo. Ano po ba yun, La? Pati yung langis na panlaban. Kanina ko lang din po nakita yun. Saka, yung lalaking sinasabi niyong Eduardo, sino po ba yun, La? Pasensya na po kayo kung marami akong tanong, Lola. Ngayong buong linggo na ito hindi muna tayo maglalako ng mga langis. Oh, bakit po? Ngayong darating na Miyerkules ng hating gabi, kabilugan ngayon ng buwan, kung saan pareho makapangyarihan ng liwanag at kadiliman. Mas marami akong magagawang langis na panlaban na magagamit ng mga kasapi. Doon ko sasabihin sa iyo ang lahat, kaya maghanda ka, Apo.
Namilog ang mga mata ng morenong binata sa kanyang narinig sapagkat sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng parehong pagka-excite at kaba. Sanay naman siya sa ritual pero kakaiba ngayon ang mga sinasabi ng kanyang lola. Seryoso po kayo, Lola? Mukha bang biro ang sinabi ko, ha? Ito na ang tamang panahon, Apo. Alam kong malayo pang ika-21 kaarawan mo, pero dahil sa nagbago ang sitwasyon ay kailangan na rin nating magmadali. Panahon na para gamitin mo naman ang mga itinuro ko sa'yo. Handa ka man o hindi. Sige po, La. Sa ngayon, ubusin mo na yung pagkain mo at pagkatapos, ako nang bahala ang maglikpit dito. Matulog ka ng maaga dahil kailangan makondisyon ng isip at pisikal na pangangatawan. Thank you po, La. Pagkatapos nilang maghapunan ay nagtungo na nga kaagad ang morenong binata sa kanyang kwarto at nagpahinga katulad ng bilin ng kanyang lola. Yun nga lang ay hindi rin naman siya nakatulog kaagad dahil naghahalo pa rin ang pagka-excite at kaba sa kanyang dibdib. Ano ba naman to si Lola? Pinakaba ko na pinapa-excite. Ay, ang tagal naman mag-Miyerkules. Pagkasabing yun ay eksaktong nakarinig siya ng malakas na alulong ng aso mula sa labas ng bahay. Dahil doon ay napasilip siya sa bintana at hinanap ng mga mata ang pinanggagalingan ng alulong. Dahil din tuloy doon ay nahagip ng paningin niya si Lola Sitang na nagsasaboy ng asin sa tapat ng gate nilang gawa sa kawayan. Bukod sa pagsasaboy ng asin, ay nakita niya rin na ibinaligtad ng kanyang lola ang walis tingting at iniwan ito mismo sa tapat ng nakasarang gate. Lumabas tuloy ulit siya sa kwarto at eksaktong naabutan niya ang matandang babae na kapapasok lang sa loob ng bahay. La, bakit po kayo lumabas? Isara mo at ikandado ang bintana sa kwarto mo. Bakit po? Narinig mo naman siguro ang alulong ng aso kanina. Ngayon na lang ulit nangyari ang ganyan dito sa baryo natin. Ibig sabihin, may nagbabadyang panganib dahil ang pag-alulong ng aso ay sumisimbolo sa pag-imbita ng kamatayan sa isang lugar. Alam ko naman po yung tungkol sa pamahiin na yun, Lola. Hindi yun pamahiin, Apo. Sige na, at bumalik ka na sa kwarto mo at gawin mo ang sinasabi ko. Matulog ka na rin. Kanina pa kita pinagpapahinga. Pagkasabing yon ay nagtuloy-tuloy na nga ang morenong binata sa kanyang silid at pinilit na makatulog. Kinabukasan, hindi nga nagkamali si Lola Sitang sa kanyang hinala sapagkat meron ngang namatay sa kanilang lugar. At hindi basta isa, kundi buong mag-anak. Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo sapagkat hindi ordinaryo ang ikinamatay ng pamilya Lugarto. Ang ama ng tahanan na si John Lugarto ay nakitang patay sa banyo. Halatang nakipagbuno ang lalaki sapagkat may hawak pa itong itak na nahulog sa mismong inidoro. Nakasiksik ang ulo nito sa maliit na bintana pero naabutan na ng mamatay ito kaya naiwan sa ganoong posisyon. Ang asawa niya namang 5 buwang buntis na si Carlita Lagarto ay natagpuang patay sa storage room na nasa ilalim ng hagdan. Karumal-dumal din ang sinapit ng ginang na dilat pa ang mga mata pero ang dila ay nakalawit na halatang hinatak ng kriminal. Si Simon Lagarto naman, ang 3 taong gulang na anak ng mag-asawang Lugarto, ay natagpuang patay sa mismong kama ng kwarto. Halatang ang kaawa-awang bata ang naging unang biktima sapagkat walang nakitang panlalaban ng mga pulis na nag-iimbestiga. Nakahiga lang ito sa kama. Dilat din ang mga mata at naliligo sa sariling dugo. Ayon pa sa mga konsehal ng baryo na si Ginoong Lucas ay halos maligo ng dugo ang tahanan ng Lagarto. At ang pinakamasaklap ay pare-pareho ang itsura ng buong mag-anak. Wakwak ang mga tiyan at puno ng kalmot ang mga mukha. Kalmot na halatang hindi gawa ng normal na hayop. Nang mabalitaan yun ng maglola ay kaagad nga rin silang nagtungo sa lugar ng pinangyarihan. Pero hindi naman nila nakita ang mga biktima. Bukod kasi sa maraming tao ay naglagay din ng restriksyon ang kapulisang nandoon. Lola, tama nga po yung sinasabi mo kagabi. Simula pa lang ito, Apo. Kaya ako na ang nagsasabi sa'yo.
Maging handa ka. Opo, La. Pagkatapos nilang mag-usap ay pansamantalang nagpaalam kay Michelangelo ang kanyang lola. Meron lang daw itong katatagpuing kakilala na hindi na niya tinanong kung sino. Habang naglalakad pa uwi ng bahay ay meron siyang nakasalubong na isang matangkad na lalaki. Maskulado ang pangangatawan nito at dahil nakasando lang kaya kitang-kita niyang malaking peklat sa mga braso nito na meron din sa bandang balikat. Meron din itong malaking kiloid sa muka na parang kalmot ng kung anong mabangis na hayop. Pasimple siyang napatingin sa nasabing lalaki dahil unang beses niya lang itong nakita sa kanilang lugar. Seryoso lang itong naglalakad habang ang mga matang matatalim ay nakatingin lang sa kung saan. Paglagpas nila sa isa't isa ay nakaamoy siya ng langis kaya binalikan niya ng lingon ng lalaki. Hindi man niya alam kung anong uri pero siguradong sigurado siya na amoy ito ng langis. Sa tagal ba naman niyang nagbebenta ng langis, kaya alam na alam niya ang isa sa mga sangkap na nagpapalitaw ng halimuyak nito. Bakit amoy langis yung lalaking yun? Ano kayang langis yun? Hindi naman ganun ang amoy ng langis na binibenta namin ni Lola. Natigilan lang siya sa tila pakikipag-usap sa sarili nang mapansing nakatingin na rin pala sa kanya ang nakasandong lalaki. Kaagad na sumilay ang takot sa kanyang dibdib dahil sa tila nakamamatay nitong titig. Dahil doon ay siya na mismo ang umiwas dito at dahan-dahang naglakad palayo hanggang sa maisipan niyang magpunta sa poblasyon para dumaan saglit sa simbahan. Sa tuwing naglalako kasi ng mga langis ay nakasanayan na rin talaga ni Michelangelo ang pagdadasal sa loob ng simbahan. Ayon pa nga kay Lola Sitang, ay isa ito sa mga mabuting bagay na namana ng morenong binata sa kanyang mga magulang. Matapos ang saglit na pagdarasal sa loob ng simbahan, ay bumalik na kaagad siya sa kanilang bahay at nananghalian. Dahil wala pa ang kanyang lola ay naisip niya munang maglinis sa basement kung saan nakita niya ang mga kagamitan ni Lola Sitang. May iba't ibang uri ng tuyong dahon, gilingan, mga walang laman na garapon, at iba pang kasangkapan na ginagamit sa paggawa ng langis. May mga stock pa rin naman sila kahit papano, pero hindi na ganun karami at alam niyang hindi na yun aabot sa buong isang linggo kapag hindi sila nagpatuloy sa paggawa. Kayang naiisip ni Lola. Na-excite na tuloy ulit ako na kinakabahan. Ay, makapaglinis na nga lang muna ulit. Inayos niya ang iba pang kagamitan tulad ng mga manikang walang mga mata, iba't ibang uri ng kwintas na may iba't iba ring pendant, mga ugat-ugat ng kung ano-anong halaman at marami pang iba. Pagsalansan niya ng mga kagamitan ay napatingin siya sa tukador na merong kandado. Matagal na yung ganon, kaya bigla na lang sumagi sa isip niya na baka doon itinatago ni Lola Sitang ang sangkap sa paggawa ng langis na panlaban. Siguro sa Miyerkules ng gabi, malalaman ko na rin kung ano ang laman ng tukador na ito. Habang nag-aayos ay nagmerienda na muna siya ng matsakaw at kape. Nagluto na rin siya ng kanin at ulam para sa kanilang hapunan. Nang matapos na ay nagtungo na rin muna siya sa kama at nahiga hanggang sa siya ay makatulog. Nagising na lang si Michelangelo pasado 8:30 dahil sa mahinang boses mula sa sala ng bahay. Pamilyar ang mga boses at sigurado siyang si Lola Sitang ang isa sa mga nandoon. Paglabas ng kwarto ay natigilan siya pati na rin ang 4 na kataong nag-uusap-usap kabilang na ang kanyang Lola Sitang, si Mang Gregorio, Konsehal Lucas at hindi makilalang babae. Pasensya ka na, Michelangelo, kung medyo maingay kami, ha? Nagising ka ba namin, Apo? Hindi naman po, La. O paano, Manang Sitang? Uuwi na muna kami at baka gabihin kami masyado sa daan. Hindi na napakinggan pa ng morenong binata ang ilan pang maiksing usapan ng mga bisita ng kanyang lola dahil dumiretso na siya sa kusina. Nahihiya rin kasi siyang masabihan na usisero kahit ang totoo naman talaga ay gustong-gusto pa niyang makinig sa balitaktakan. Nang makaalis na sina Mang Gregorio, Konsehal Lucas
at ang hindi pamilyar na babae ay nagtungo na rin si Lola Sitang sa kusina. Sabay silang naghapunan pero hindi na nagbukas pa ng usapan ng matandang babae maliban sa pagpapakilala nito sa babaeng may katabaang si Luisa. Nakatira ang may katabaang babae sa katabing baryo na pinsan pala ni Konsehal Lucas. Pagkatapos nilang maghapunan at makapag-ayos ng kani-kanilang sarili, ay natulog na nga sila ng matiwasay. Subalit katulad kagabi ay isang nakakatakot na alulong na naman ng aso ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Kinabukasan at sa mga lumipas na araw, sa biyaya ng Diyos ay wala namang nabalitang namatay sa kanilang baryo. Pero sa mga kalapit ay lumalaganap ang mga kwento-kwento patungkol sa aswang. Kaya habang nag-aayos ng mga kakailanganin sa ritual ay hindi na nakatiis pa si Michelangelo na magtanong sa kanyang lola. La, gaano po katotoo mga aswang? Hindi po hindi ako naniniwala kasi sa tagal ko na rito sa baryo natin wala naman akong nababalitaan na... Hindi dahil sa wala kang nababalitaan, ibig sabihin na noon ay hindi sila totoo. Panahon pa ng mga ninuno natin meron ng mga aswang apo. Talaga po, La? Mamaya ako ikukwento sa'yo. Umakyat ka na muna at kumain dun sa itaas. Alam kong hindi ka pa naghapunan. Na-excite po kasi ako na kinakabahan. Hindi makakatulong sa ritual natin mamaya kapag walang laman ng tiyan. Mas mainam na busog ka, apo. Kaya bilisan mo na habang wala pang 10:00. Pagkatango at pag-akyat ni Michelangelo sa kanilang bahay mula sa basement, ay kumain kaagad siya ng hapunan. Pagkatapos noon ay nagready na siya ng kanyang sarili para sa hindi lang pagsama kundi pagganap na rin sa ritual. Habang naliligo ay napapaisip pa ang morenong binata tungkol sa sinabi ng kanyang lola, patungkol sa mga aswang. Hindi dahil sa wala kang nababalitaan, ibig sabihin na noon ay hindi sila totoo. Panahon pa ng mga ninuno natin meron ng mga aswang, apo. Gaano nga kaya yung katotoo? Hindi niya tuloy alam kung anong mararamdaman, kaya in-enjoy na lang niya ang pagligo. Matapos makapagbihis, ay naghintay pa siya ng ilang minuto sa kanyang silid dahil mahaba-haba pa naman ang oras. Maya-maya pa nga ay lumabas na siya ng kwarto at nagtungo sa basement kung saan naghihintay si Lola Sitang habang nagsisindi ng mga kandilang puti at itim. Handa ka na ba, apo? Ang totoo po niyan, La. Hindi ko rin talaga alam Ready ako na kinakabahan. Alam kong handa ka na. Hubarin mo ang damit mo at suotin ang itim na obitong katulad nitong suot ko dahil magsisimula na tayo. Pagkatapos suotin ang itim na obito ay lumapit ang matandang babae at tinapik ang kanyang apo sa balikat. Pumwesto kaagad si Michelangelo sa sentro ng silid na pinalilibutan ng sangkatutak na kandilang itim at pula. Pinagmasdan niya ang kanyang lola na binubuksan ang nakalak na tokador. Mula roon ay kinuha niya ang langis na panlaban. Sabi ko na nga diyan niya itinatago yung mga langis na yan kaya pala hindi ko nakikita. Pero bakit niya kaya tinatago? Gaano yan kaimportante? Pinagmasdan ulit ni Michelangelo ang lola na kumuha ng maliit na palanggana at dito niya ibinuhos ang nasabing langis. Humalimuyak ang kakaiba nitong amoy, kaya napakunot ng noo ang morenong binata. Ano pong klaseng langis yan, Lola? Bago siya sa pangamoy ko teka, nakaamoy na ako ng ganyan Hindi naman ganyan mismo pero halos magkalintulad lang. Doon malapit sa bahay ng mga lagarto, yung lalaking brusko na puno ng malalaking peklet ang katawan, tapos meron din sa muka. Si Eduardo yon? Kung ganon, nagpunta si Eduardo sa baryo. Marahil ay para siguraduhin niya na walang natirang buhay sa pamilya ng lagarto. Ano po ba kasi yung Eduardo na yun? Nakatinginan nga po kami at grabe ang aura niya, para ako matutunaw. Siya ang pinuno ng aswang sa probinsyang ito. Matagal nang nakikipagsago pa sa kanyang mga kasapi hanggang sa isang beses ay bigla na lang siyang nawala.
Isang mga magulang mo sa mga gumapi sa mga kagaya niyang aswang. Kaya hindi sila pinalad. Huli na ang lahat at patay na sila ng datnan ni na Gregorio sa dati niyong bahay. Natulala si Michelangelo sapagkat ito ang unang pagkakataon na marinig niyang nagkwento si Lola Sitang tungkol sa kanyang mga magulang. Wala siyang kaide-ideya sa totoong katauhan ng dalawa dahil ang alam lang niya, simula pagkabata ay nagbebenta sila ng mga langis para sa mga tao. Hindi niya tuloy alam kung maiiyak ba siya o hindi sa mga nalaman, pero alam niyang may purpose ang kanyang lola sa pagre-reveal ng katotohanan. Totoo ang mga aswang, apo. At nagbalik na ulit sila sa kabundukan, kaya maraming kababayan natin ang malalagay sa peligro, kaya nagtipon na rin ang mga kasapi sa iba't ibang baryo para maging handa. Kailangan nating gumawa ng langis na panlaban para makatulong sa pagbatay sa kampo ni Eduardo. Di ko po alam kung may magagawa ako. Meron. Malaki ang magagawa at may tutulong mo. Sa ngayon, maiksing detalye na lang muna ang sinabi ko sa'yo. Pero kapag naayos na ang lahat, ay ikukwento ko na ang lahat-lahat ng walang buod. Matapos nilang magtanguan ay sinimulan na ni Lola Sitang ang seremonya. Naupo siya sa tapat ng apo at inilapag sa pagitan nila ang maliit na palangganang may lamang langis. Hanc noctem vocamus, offerens aliquid noviate. O spiritus tenebrarum que media est intermundum viventis et post vitam. Pagkatapos yun bigkasin ng matandang babaeng mangkukulam ay umihip ng malamya ang hangin na nanggagaling mula sa kung saan. Nagpaligid-ligid ito sa buong silid kaya naman tila nagsasayawan ng mga nakasinding apoy ng mga kandilang naroon. Nanatili namang nakamasid lang si Michelangelo at nakikinig lang sa mga salitang binibigkas ng kanyang lola. Bukod doon ay nag-oobserba din siya sa buong basement. Hindi na bago sa pandinig ng morenong binata ang mga kakaibang salitang binibigkas ng kanyang lola, kaya hindi na siya natatakot pa. Ang turo sa kanya ni Lola Sitang na ang ganong salita noon pa man ay ginagamit na ng iba't ibang uri ng mga taong nag-aaral ng tinatawag na witchcraft. Katulad ng natural na takbo ng mundo ay may kanya-kanya ring expertise. Si Lola Sitang ay expert sa paggawa ng langis o potion, sapagkat ang layunin ng kanilang ninuno noon ay ang pag-aralin sila ng salamangka at para makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan lalo na sa may sakit. Subalit dahil sa maraming pagkakataon ay pinag-aralan na rin ng kanilang angka ng paggawa ng potion na maaaring makasupil sa masasama at alagad ng kadiliman tulad na lang ng aswang, engkanto at iba pa. Ab Oriente, Meridi, Septentrione et Occidente, Magnam praesetiam vestram invitamus, Susepe hanc animulam ad serviandum virtutis toi canalem, utnus ad itineris finem prosequamur. Sa pagpapatuloy ng matandang ginang sa pagbigkas ng orasyon, ay muling umihip na ang hangin na dumapi na sa katawan ni Michelangelo. Matindi at kakaibang lamig na ang kanyang naramdaman. Napakislot ng bahagya ang morenong binata, pero pinigil niyang sarili at nanatiling nakapustura habang nakaupo at nagpatuloy ang kanyang lola sa pagbibigkas ng orasyon. Nang humawak sa magkabila niyang balikat si Lola Sitang, muli itong nagsalita. Sundin mo ang bibigkasin kong salita. Opo, Lola. Magnam praesentiam vestram invitamus, hanc noctem vocamus. Magnam praesentiam vestram invitamus, hanc noctem vocamus. Susepe hanc animulan ad serviendum virtutis tui canalem, offerens aliquid noviate. Pepe hanc
animulam ad serviendum virtutis tuae canalem offerens aliquid nove ate. Quae media est intermundum viventis et post vitam, septentrione et occidente, ab oriente meridi, ut nos ad itineris finem prosequamur. Quae media est inter mundum viventis et post vitam, septentrione et occidente, ab oriente meridi, ut nos ad itineris finem prosequamur. Kasabay ng pagsabi ng mga orasyon ay marahan ding ibinubuhos ni Lola Sitang sa apo ang langis na may kakaibang halimuyak. At nang matapos na, ilang saglit pa ay umihip na naman ng malakas ang hangin. Tila inalo nito ang mga kandilang nakasindi at isa-isa yung namatay na kalaunan ay isa-isa ring sumindi ulit. Nagpatuloy sa pagbigkas ng orasyon ng maglola hanggang sa maubos na ang langis sa maliit na palanggana. Nunc fili potestatem transeo ad te, potentia et utere ad bonum. Nunc fili potestatem transeo ad te. Pagkatapos noon ay sabay silang tumayo at pikit matang naghawak ng mga kamay. Ang langis na panlaban ay simbolo ng ating angkan. Tanggapin mo, Apo, ang talentong pinapasa ko sa iyo. Sa ngalan ng ating mga ninuno, ay inihahandog sa iyo ng kalikasan ng kapangyarihan. Gamitin mo ito sa tama at sa alam mong makabubuti. Gampanan mo ng maayos ang sinumpaang tungkulin na katulad ng ginagawa ko hanggang ngayon. Potentia et utere ad bonum. Nunc fili potestatem transeo ad te. Potentia et utere ad bonum. Sa ngalan ng ating mga ninuno at sa langis na panlaban na simbolo ng ating angkan, ay tinatanggap ko ang talit at kapangyarihan. Potentia et utere ad bonum. Nunc fili potentatem transeo ad te. Potentia et utere ad bonum. Pagkatapos ng ritual ay itinuro na nga ni Lola Sitang ang tamang paggawa ng langis na panlaban sa aswang. Dito muna sila nag-focus dahil may stock pa rin naman sila ng mga langis na ibinebenta sa tao at isa pa ay wala silang planong maglako ngayong linggo. Madaling na perfect ni Michelangelo ang paghahalo ng mga tamang sangkap. Subalit kabaliktaran naman nito ang pagriritual dahil ito ang unang pagkakataon niyang gawin ito. Maraming beses na nagkamali si Michelangelo sa orasyong kinakailangan para sa nasabing langis, pero natapos pa rin naman niya ito kahit papaano. Si Lola Sitang na lang ang nagremedyo para mas maging mabisa ang langis na panlaban. Inabot sila ng 3:00 ng madaling araw at dahil sa pagod na ng morenong binata, kaya pinauna na siya ng kanyang lola na lumabas ng basement. Kaagad umakyat si Michelangelo at naglinis ng katawan. Habang nasa banyo ay ramdam na ramdam niya ang kakaibang sensasyon at kapangyarihang nanggagaling sa langis na panlaban. Hindi ko alam kung ano mangyayari kinabukasan. Pero alam ko talaga ngayon na dumadaloy na sa pagkatao ko ang kapangyarihan ng ninuno namin. Nasabi niya ito sapagkat wala talaga siyang ideya sa kung anong mga susunod na mangyayari. Makalipas ang ilang minuto, paglabas ng banyo ay naabutan na niyang lola sa kusina na naguhugas ng kamay nito. Nilapitan niya ang matandang babae at niyakap ng mahigpit mula sa likuran katulad ng madalas niyang gawin bago matulog. Good night na po, Lola. Thank you po ulit. Good night din, Apo ko. Matulog ka na at magpahinga. Kayo rin po. Kinabukasan ay maagang nabulahaw ang maglola dahil sa may kalakasang katok sa pinto ng kanilang bahay.
Pasado 7:00 pa lang at antok na antok pa talaga si Michelangelo dahil halos mag-aalas 4 na siya ng madaling araw nakatulog dahil sa kaiisip. Pagdungaw ng morenong binata sa bintana ay naabutan na niya si Lola Sitang nakausap sina Konsehal Lucas at ang pinsan nitong si Aling Luisa. Aga naman nilang magpunta rito. Ano kaya meron? Habang napapakamot ng ulo ay hindi naman nagdalawang isip ang kanyang lola. Pinapasok nito sa loob ng bahay ang magpinsan para kausapin ang masinsinan. Dahil doon ay lumabas naman ang silidang morenong binata para makinig sa usapan ng tatlo. Anong maipaglilingkod ko sa inyo, Konsehal at Luisa? Magandang umaga, Manang Sitang. Pasensya na kung maaga kaming nang abala ha. Yung kasi ang bilin sa amin ni Mang Gregorio kapag merong nangyaring hindi kaaya-aya. Kailangan po namin ng tulong nyo. Kailangan namin ng langis na panlaban sa mga aswang. Wala rin kaming ideya kung paano nangyari. Pero tila natuntun na ng mga kampo ni Eduardo ang mga kasapi at isa-isa tayong pinapaslang. Si Canor, isa sa mga kasapi, natagpo ang patay kaninang madaling araw. Ang kapatid niya naman na si Katlina ay nadala pa sa ospital at pagpunta namin doon, nagbilin nga lang siya patungkol sa pag-iingat natin. Pagkatapos doon binawian na siya ng buhay. Parehong nagulat ang maglola sa kanilang narinig. Hindi mawari ng morenong binata kung tama ba ang kanyang napakinggan mula sa may katabaang babae. Nagising lang siya sa ulirat nang marinig ang boses ng kanyang lola habang nakatingin sa kanya ng seryoso. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Apo? Bumaba ka sa basement at kumuha ka ng mga ginawa nating langis na panlaban sa mga aswang. Wala nang ang sinayang na oras si Michelangelo. Dali-dali siyang nagtungo sa basement at kinuha ang higit sa 5 bote ng langis na panlaban. Pagbalik sa sala ay kaagad niya itong binigay sa kanyang lola na inabot naman sa magpinsan. Ibigay nyo na lang din sa ibang kasapi na makakasalumuhan nyo ang sobrang langis. Kami nang bahala ng apo kong magpunta kay Gregorio para alamin ang lagay niya. Maraming salamat, Manang Sitang. Malaking tulong ho ito lalo na sa aming mayroong pamilya. Makakaasa ho kayo na makakapagbigay din kami ng tulong sa iba pa nating kakilala, lalo na sa mga kasapi nating tagatugis. Mag-iingat kayo. At hanggang maaari sana magkubli muna tayo kung may ganitong panganib para sa lahat. Ang walang niyang Eduardo na yon, hindi talaga siya titigil hanggat hindi siya nakakaganti sa ating lahat. Dapat mabuksan na siya bago pa lumala ang sitwasyon. Pagkatapos magkaintindihan, pag-alis ng magpinsan ay kaagad din nag-asikaso ang maglola. Matapos makapagkape at maiayos sa mga langis na kailangan, ay nagtungo na sila sa baryong kinaroroonan ni Mang Gregorio. Kitang-kita sa mukha ni Lola Sitang ang matinding pag-aalala. Kaya hinawakan ni Michelangelo ang balikat ng lola niya bago magsalita ulit. Lola, huwag po kayo mag-alala. Dahil sigurado kong okay lang si Mang Gregorio. Kitang-kita naman sa itsura niya at pangangatawan na malakas siya. Hindi lang naman ako sa kanya nag-aalala, Apo. Sa iba pang kasapi na tinutugis ng mga kampo ng hayop na Eduardo na yon. Huwag po kayo mag-alala dahil makakatulong niyo po ako sa paggawa ng mga langis na panlaban. At mas marami na po tayong magagawa na sigurado makakatulong sa mga kasapi. Hindi na tumugon pa ang matandang babae dahil kumpiyansa rin siya sa kakayahan ng kanyang apo. Maya-maya pa ay narating na nila ang harap ng bahay ni Mang Gregorio. Nagkatinginan ng maglola dahil medyo maraming tao, kaya kaagad silang pumasok sa loob na may halong pag-aalala. Nang makita nila sa loob si Mang Gregorio kasama ang isang mag-anak, ay napakunot sila pareho ng noo. Saktong-saktong dating ninyo. Nangangailangan ng tulong ang batang ito. Sa akin sila lumapit dahil wala ng albularyo sa baryo. Dahil sa takot kay Eduardo. At dahil meron ka namang kaalaman sa pangkagamot, Sitang, maaari bang tulungan mo muna ang batang ito? Nang marinig yun ng mag-asawang kasama nila, ay kaagad na nikluhod ang mga ito kay Lola Sitang
Kaya wala na rin silang nagawa kundi ang tumulong. Wala na silang sinayang na oras. Dinala nila sa kwarto ang batang nangangailangan ng tulong na kinilalang si Junior. Tumitirik na ang mga mata nito at bumubula na rin ang bibig na parang kinukumbulsyon. Kaya lalong nag-alala at naiyak ang mga magulang ni Junior. Huwag kayong mag-alala dahil mahusay na magagamot si Sitang. Sigurado kong mapapagaling niya kaagad si Junior. Magmadali tayo. Gregorio, kumuha ka ng maliit na palanggana at pakilagyan na rin ito ng maligamgam na tubig. Ikaw naman, Apo, pagmasdan mo ang gagawin ko dahil kailangan mo rin ito pagdating ng panahon. At kayong mga magulang nitong bata, lumabas muna kayo ng kwarto. Huwag kayong mag-alala. Katulad ng sinabi ni Gregorio, magiging maayos din ang anak ninyo. Nang magkaintindihan na ay kaagad lumabas na ng kwarto ang mag-asawa. Nang dumating na ang maliit na palangganang may lamang maligamgam na tubig, ay kaagad binuhos doon ni Lola Sitang ang langis na binibenta nila ng apo sa simbahan. Pagkatapos noon ay pinagmasdan niya muna ang batang nangingisay-ngisay habang tumitirik ang mga mata at bumubula ang bibig. Pinasadahan niya ang kabuuan nito hanggang mapansin ang kakaibang marka sa leeg ni Junior. Para itong mga kagat ng kung anong hayop. Gregorio, nakagat ng aswang ang batang ito. Akagat? Para rin po ba silang mga vampira, Lola? Hindi po ba winawakwak ng mga aswang ang katawan ng mga biktima nila tapos kakainin yung mga laman loob? Ganyan ang magiging resulta. Mangingisay, maglalaway at titirik ang mata. At kapag hindi niya nakayanan ng epekto ng laway ng aswang, ay mamamatay siya. Pero kapag naman nagtagumpay, magiging isa na ring aswang si Junior. Tulad na talaga ang kasamaan ni Eduardo. Sigurado ako na isa to sa mga kagagawan niya para dumami ang kanyang mga alagad. May liligtas pa po ba si Junior? Iabot mo sa akin ang ginawa nating langis na panlaban. Pagkaabot ng morenong binata ng nasabing langis ay ibinuhos din ito kaagad ng matandang babae sa maliit na palanggana. Pagkatapos noon ay nagsimula na siya sa panggagamot sa batang sumisigaw. Coelum terra infernum, julendas obiit pridi, cor crientum, mortuus, vivens, relinqui spiritum servi in corpore, infantis rustici. Pagkasabing yun ay iwinisik niya kaagad sa batang lalaking nakaratay ang langis na panlaban. Pagkatapos ay nagbigkas siya ulit ng orasyon. In nomine potentiae naturae a creatore, ludens terra es, et in hoc puere corpore vivis, praecipio tibi nuc futuis. Habang nagmamatsyag sina Michelangelo at Mang Gregorio, ay nagpapatuloy lang si Lola Sitang sa kanyang ginagawa. Makailang beses niya ulit binigkas ang orasyon hanggang sa tila maghurumentado na si Junior na patuloy pa rin sa pangingisay na para bang bulating binudburan ng asin. Hindi pa rin natapos ang lahat. Hinawakan ng matandang babae ng mahigpit sa magkabilang kamay si Junior. Pinisil niya ng sobrang diin ang mga palad kaya naghihiyaw ito ng ubod lakas dahilan para marinig ng mga nasa labas ng silid. Napalingon sina Michelangelo at Mang Gregorio sa pintuan dahil narinig nila kung paano mag-iyakan ng mga magulang ng kaawa-awang bata. Sa ngalan ng kapangyarihan ng kalikasan na ipinagkaloob ng manlilikha, sa bisa ng langis na panlaban sa kasamaan, iwinawaksi ko ang yangaw sa katawan ng batang ito. Habang nangingisay ay kitang-kita nilang lahat na ang bulang lumalabas sa bibig ni Junior ay naging kulay itim. Kasabay noon ay unti-unting nawala ang marka ng kagat sa leeg nito. Kaagad pinunasan ni Lola Sitang ang bibig ng batang lalaki at pagkatapos ay muli niya itong winisika ng langis na panlaban bago ulitin ang huli niyang sinabi. Sa pagkakataong yon ay mas seryoso na siya
at mas maotoridad ang kanyang boses. Sa ngalan ng kapangyarihan ng kalikasan na pinagkaloob ng manlilikha, sa bisa ng langis na panlaban sa kasamaan, iwinawaksi ko ang yangaw sa katawan ng batang ito. Potensya et eturum ad bonum, nunc fili potestatem transeo ad te, potensya et utere ad bonum. Tuluyang napaikdad si Junior hanggang sa tumigil na ang pangingisay, pagbula ng bibig at pagtirik ng mga mata nito. Makalipas ang ilang minuto ay marahang nagdilat ang batang lalaki na biglang umiyak habang tinatawag ang pangalan ng kanyang nanay at tatay. Dahil doon ay magkasunuran ng pumasok sa kwarto ang kanyang mga magulang. At nang makita nilang okay na si Junior, ay ganun na lang ang pasasalamat nila kay Lola Sitang, Mang Gregorio at Michelangelo. Natuwa naman ang husto ang morenong binata dahil ito ang unang pagkakataong mag-perform ng kanyang lola ng ganong klasing pagpapagaling. Ang payo ko sa inyo, huwag niyong pababayaan ngayon ng anak ninyo. Naghanap ngayon ng aswang sa buong probinsya. Nagpapaikot-ikot sila sa bawat baryo. Maging maingat na sana kayo. Makalipas ang ilang minuto, matapos ang ilang pang pag-uusap ay nagpaalam na ang mga yon sa kanila. Nag-usap naman ng masinsinan ang tatlo at tinalakay ang pagsalakay ng mga aswang sa buong kasapi. Ibinalita sa akin ni na Konsehal at Luisa ang tungkol sa pagtugis na ginagawa ng kampo ni Eduardo sa mga aswang. Kailangan maaksyonan natin ang tungkol sa bagay na yon. Apo, ilabas mo ang lahat ng langis na panlaban sa mga aswang. Titipunin ko ngayon din ang mga kasaping tagatugis. At hanggat maaari ay susuyurin namin ang bawat baryo para lang matunton na ang kinaroroonan ng Eduardo na yan. Dahil kapag siya ang napatay natin, siguradong matatakot at mananahimik na ang mga kampon niya. Tama ka dyan. Pero wala naman tayong ideya kung nasaan siya ngayon. Lola, hindi po ba sinabi ko sa inyo nung nakaraan na nakita ko siya mismo sa baryo natin? Doon mismo sa sinalakay nilang bahay? Oo, Apo. Pero hindi sapat na basihan yon. Ayaw ko mang sabihin to pero kailangan ka namin, Sitang. Kailangan mong sumama sa pagtugis na gagawin namin. Teka, Mang Gregorio, bakit po kailangan ng lola ko? Hindi po ba nagbigay na kami sa inyo ng mga langis sa panlaban? Dahil merong kakayahan sa kapangyarihang itim si Sitang. Katulad noon ay kailangan namin siya. Hindi lang sa paggawa ng mga langis kundi para na rin mabilis na matunton ang pinagtataguan ng hayop na Eduardo na yon. May edad na po ang lola ko Baka mapahamak siya, lalo na't mga aswang ang kalaban. Apo, wag mo kong alalahanin. Kayang-kaya ko pa ang sarili ko. Alam kong matanda na ako pero may lakas pa ako para makipagtugisan. Tama ka, Gregorio. Sasama ako. Ngayon na ngayon din. Pero Lola, Hindi ako nag-aalala dahil alam kong naipasa ko na sa iyo ang talento at kakayahan ng ating angkan. Huwag mong malitin ang lola mo, Michelangelo. Dahil mas malakas pa sa akin yan, lalo na sa pakikipagpambuno sa mga hindi pangkaraniwan. Umuwi ka na muna sa atin, Apo. Gumawa ka ng langis na panlaban pati na rin ang mga langis na ibebenta natin. At ibenta mo ang mga ito sapagkat maraming mga ngailangan ng langis natin sa oras na ito. Sa ganitong paraan ay matutulungan natin ang mga tao sa ating lugar. Labagman sa kalooban ay sinunod na lang ni Michelangelo ang gusto ng kanyang lola. Umuwi nga siya sa kanilang bahay at gumawa ng maraming langis na panlaban sa aswang, pati ng langis na madalas nilang ibenta. Araw-araw niya itong nilalako at nang sumapit ang araw ng Sabado at Linggo ay pumupwesto naman siya sa tabi ng simbahan kung saan mabibili pa rin ang kanilang paninda. Higit 1 linggo na siyang walang balita kay Lola Sitang at sa iba pa.
Kaya naman nag-aalala na rin siya ng husto, lalo na at dumadalas ang nababalita na patayan na itinuturing na merong kinalaman ang mga aswang. Muling sumapit ang linggo, kung saan ay 2 linggo nang walang paramdam ang kanyang lola. Hindi na tinapos ni Michelangelo ang huling misa dahil naubos na kaagad ang paninda niyang langis. Umuwi kaagad siya ng bahay para gumawa ng langis na panlaban sa mga aswang, hanggang sa nagulat siya nang dumalaw ang magpinsang Konsehal Lucas at Aling Luisa. Magandang gabi po, Konsehal Lucas at Aling Luisa. Napadalo po ba kayo dahil kailangan niyo po ulit ng langis na panlaban? Pasok po muna kayo at sabayan niyo po ako sa pagkain. Nako, hindi na Michelangelo. Dahil nagkapunan naman na kami. At saka hindi na rin kami magtatagal. Ganun po ba? Pero ipagtitimpla ko kayo ng kape ha. Huwag na po kayong tumanggi. Dahil may itatanong din ako tungkol kay Lola Sitang, Mang Gregorio at iba pang kasapi ng taga-Tugis. 2 linggo na rin po kasi akong walang balita eh. Buti nga po napadalaw kayo. Nagkatinginan na lang ang magpinsan na halatang may gusto ring sabihin sa kanya patungkol sa bagay na yon. Wala na rin silang nagawa kundi ang sumunod sa gusto ni Michelangelo. Nang maibigay na sa kanila ang kape, ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang binata dahil tinanong niya kagad ang magpinsan. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan ko po kasing malaman ang lagay ng lola ko. Ang totoo diyan. Yun din talaga ang sinadya namin ni Luisa kaya kami nagpunta rito. Ay, salamat naman po sa Diyos, Konsehal. Ano po bang balita? Excited na ako marinig kung anong mensahe ni Lola. Natigilan na sa pagsasalita si Michelangelo sapagkat nakita niyang yumukod ang mga kausap niya, kaya nakaramdam siya kaagad ng hindi maganda. Konsehal, ano pong nangyari sa lola ko? Bakit po ganyan ang mukha niyo? Aling Luisa, please po, magsalita kayo. Nasa po ang lola ko ngayon? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo ito. Michelangelo, ang Lola Sitang mo, wala na siya. Nagbibiro lang po kayo, di ba, Konsehal? Aling Luisa? Sabay na napailing ang magpinsan, kaya namilog ang mga mata ni Michelangelo habang nakatingin sa dalawa. Para rin siyang nalunod sa malalim na ilog sapagkat para siyang nabingi sa hindi kapani-paniwalang balitang yon. Hindi rin namin alam ang eksaktong nangyari pero totoo ang sinasabi namin ni Luisa at hindi ito biro. Wala na si Manang Sitang. Paano po nangyari yun? Paano po namatay ang lola ko? Ang sabi ni Mang Gregorio, tinambangan daw sila ng mga aswang pero nagapi naman nila ang mga ito. Subalit sa ikalawang pagkakataon ng pagtambang sa kanila, kasama na mismo ang pinuno ng mga aswang na si Eduardo. Ginawa ni Mang Gregorio ang makakaya niya para mailigtas ang lola mo. Pero pagdating nila sa ospital na parehong duguan, binawian na si Manang Sitang ng buhay. Kung gusto mong marinig ang buong detalye, pwede ka naming samahan na magpunta sa ospital para makausap si Mang Gregorio. Sa ngayon nagtamo rin siya ng matinding tama sa katawan pero ligtas na siya sa panganib. Nasa kaparehong ospital din ang bangkay ng lola mo. Habang pinakikinggan ng morenong binata ang kwento ng may katabaang babae, ay hindi niya alam kung anong mararamdaman. Sobrang nawasak ang puso niya dahil sa masamang balitang yon. Wala na nga silang sinayang na oras. Kahit mapanganib ang gabi, ay nagtungo pa rin sila sa ospital dahil gustong-gusto nang makita ni Michelangelo ang labi ng kanyang lola. Nang nasa morgue na sila, ay kaagad na binuklat ng lalaki ang telang tumatakip sa bangkay ni Lola Sitang. Hindi umimik ang morenong binata pagkakita sa kanyang lola. Tahimik lang siyang umiyak habang nakatingin sa bangkay. Habang tumatagas ang luha sa mga mata,
ay unti-unting nagbalik sa isipan niya ang masasayang alaala na kasama ng matandang babaeng mangkukulam. Pagkatapos ng pagbabalik tanaw na yon, ay hindi na niya makontrol pa ang sarili. Humagulgol siya ng pag-iyak kaya inalo-alo siya ni Aling Luisa na naiiyak na rin dahil sa matinding hinagpis na nararamdaman niya. Sige lang, anak. Umiyak ka lang ng umiyak. Walang makakapantay ng sakit na nararamdaman mo ngayon. Sobrang hirap ang mawalan ng taong minamahal, lalo na kung siya lang ang natitira mong pamilya. Bakit ang lola ko ba? Kung alam ko lang na mangyayari to, dapat sumama na ako eh. Hindi na ako pumayag at pinagpilitan ko sana ang sarili ko. Ang daya mo naman, Lola Sitang. Ang sakit-sakit naman itong nangyari. Grabe naman. Natutulog na sobra itong puso ko eh. Walang may gusto nitong mga nangyari kaya walang dapat sisihin. Ganito talaga ang buhay nating mga kasapi. Kung di tayong maunang tumugi sa mga aswang, tayo ang uunahin nila. Alam kong ginawa ng lola mo ang makakaya niya para makatulong. Wala na munang nagsalita sa kanila pagkatapos noon. Lahat sila ay nanlulumo lang na pinagmasdan ng bangkay ni Lola Sitang na parang natutulog lang. Hindi na rin nila nagawa pang madalaw si Mang Gregorio dahil hindi na oras ng pagdalaw. Nagpapahinga na rin kasi ito ayon sa mga nurse. Dahil doon ay umuwi muna si Michelangelo kasama sina Konsehal Lucas at Aling Luisa. Doon na rin pinatulog ng morenong binata ang magpinsan sapagkat alam niyang delikado na sa labas lalo na't lumalaganap at lumalawak na ang kasamaan ng mga aswang. Tumulong na rin ang magpinsan sa pag-aasikaso ng burol ng kanyang lola. Pero ilang araw lang ay inilibing din kaagad ang labi ni Lola Sitang. Dahil sa tanda ni Michelangelo noon, ang bilin ng lola niya na kapag namatay daw ito ay marapat na sunugin kaagad ang kanyang katawan at iwisik sa dagat ang kanyang abo. Tinupad nga ng morenong binata ang nais ng pinakamamahal niyang lola. Inihagis nga niya sa dagat ang abo ng kanyang lola. Pagkatapos noon ay isang linggo siyang nanahimik sa bahay at palaging nasa basement para pag-aralan kung paano mapupuksa ng tuluyan ang pinuno ng mga aswang na si Eduardo. Nung nag-usap kasi sila ni Mang Gregorio nung nakaraang araw, ay sinabi ng matandang lalaki ng makasagupa nito si Eduardo na merong ginawa si Lola Sitang. Inalulungkot ko nangyari sa lola mo. Pero maniwala ka man sa hindi, ay hindi na sayang ang pagkamatay niya. Pinahanga pa rin ako ni Sitang dahil hanggang sa huling hininga ng buhay niya, tinulungan niya pa rin tayo. Ano pong ibig niyong sabihin? Natatandaan ko ang kaparehong ginawa ng mga magulang mo noon kay Eduardo. Kaya to nagtago sa takot at tuluyan siyang magapi. Pareho ring nagbuwis ng buhay ang nanay at tatay mo para sa layunin na yon. At ganun din ang ginawa ngayon ni Sitang. Sigurado akong nanghihina na si Eduardo. Ang kailangan na lang natin ay matuntun siya. Paano po natin gagawin yun? Ikaw na raw ang bahala. Yan ang uling sinabi ni Sitang bago siya mawalan ng buhay. Kung nagtitiwala siya sa iyo hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay, ganun din ako, Michelangelo. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo na palaging kinukwento ng mga magulang mo sa akin patungkol sa pinagmulan ng pangalan mo? May dahilan kung bakit Michelangelo ang pangalan mo. Ikaw ang makakagapi sa demonyo na yon. Matapos maalala ang mga yon ay unti-unting pumatak ang luha ni Michelangelo nang hindi niya namalayan. Dumapa siya sa pinakasentro ng pinaggaganapan ng kanilang ritual at doon niya ibinuhos ang lahat ng bigat ng kalooban na nararamdaman. Sumigaw, umiyak at naglumpasay sa paghihinagpis hanggang sa hindi na rin niya namalayan na siya ay nakatulog ng mahimbing. Naalimpungatan na lang siya nang dumaloy ang isang malamig na presensya sa paligid.
Hindi siya nakaramdam ni katiting na takot dahil alam niya kung kanino nanggagaling ang aura na yon. Walang iba kundi ang presensya ng namayapa niyang lola. Lola, alam kong ikaw yan. Kahit masakit pero tinanggap ko na pong wala ka na. Sa uling pagkakataon po, tulungan mo akong makagapi ng pinuno ng aswang para mawala ng takot ng lahat ng mga tao sa probinsya. Hindi na natapos ng binata ang pagsasalita sapagkat merong puting usok na unti-unting nagtipon sa kanyang harapan hanggang sa mabuo nga nito ang imahe ni Lola Sitang. Lalo tuloy siyang napaiyak pero nang makita niyang nakangiti ang kanyang lola ay sinikap niya ring iwaksi ang kalungkutan. Lola, kailangan po ng tulong niyo. Nanatili lang nakangiti ang kaluluwa ng matandang babae hanggang sa marahan nitong lumapit at yumakap sa kanya. Damang-dama ng binata ang napakalamig na presensya na ang kasunod ay bigla na lang unti-unting nagsiksika ng mga alaala na alam niyang hindi sa kanya. Kasama na roon ang alaala ng mga magulang kung paano nila ginapi noon si Eduardo. Dahil sa sobrang daming alaala na nagsiksikan sa kanyang utak, ay tila nakarinig ng nakabibinging ugong si Michelangelo hanggang sa para na siyang nasilaw dahil sa puting usok na bumabalot sa kanyang kalagitnaan. Sa sobrang tindi ng mga pangyayari ay nawalan siya ng malay. Nang magising ay dali-dali nga siyang lumabas ng basement at nagtungo sa bahay ni Konsehal Lucas na eksaktong nandun din si Aling Luisa. Nagpasama siya sa mga ito sa bahay ni Mang Gregorio sapagkat may importante siyang sasabihin. Makalipas lang ang ilang oras, nang magkakasama na sila ay nag-request pa ang binata na ipatawag din ang mga natitira pang kasapi na tagatugis ng mga aswang. Nang makumpleto na ang mga tao ay tsaka siya humugot ng malalim na hininga bago matapang na nagsalita. Alam ko na kung nasaan matatagpuan si Eduardo. Gumawa na rin po ako ng mas mataas na antas ng langis na panlaban. Napakagandang balita niyan, Michelangelo. Nasaan sila nagkukubli ngayon? Sa maniwala po kayo o hindi sa sasabihin ko, nagkukubli ngayon ng mga aswang sa iba't ibang simbahan ng probinsya. At si Eduardo, ang pinuno ng mga aswang, ay sa poblasyon namin nagkukubli. Minsan ko na siyang nakita sa baryo kaya nakakasiguro ko. Hindi sa pinagdududahan kita, pero paano mo naman nalaman ng mga ito? Oo nga anak, gusto naming malinawan para maintindihan naming lahat na nandito. Pinagmasdan munang mabuti ng morenong binata ang mga kausap niya at pagkatapos ulit ng malalim na buntong hininga ay tsaka siya ulit nagsalita. Habang nag-aaral ako ng ritual kagabi, ay nakatulog ako ng mahimbing. Nagising ako at nagpakita si Lola Sitang. Ipinakita niya sa akin ang lahat ng mga alaala, pati mga yumao kong magulang. Ang nanay at tatay ko ang nakadiskubre na karamihan sa mga pari sa probinsya ay mga kampo ni Eduardo. Nang pansamantalang nawala ang pinuno ng mga aswang dahil sa ginawa ng mga magulang ko, ay nagkubli rin sa dilim ang mga paring aswang. Pero ngayon nagbalik na siya at nagpalakas ulit. Iisa-isainan nila ang simbahan hanggang sa pati ang mga baryo. At sunod ay buong probinsya na. Kung ganun ano pang ginagawa natin dito? Sugurin na natin si Eduardo. Alam kong nangihina na naman siya ngayon dahil sa ginawa ni Sitang sa kanya. Kunin niyo po itong mas pinataas na antas ng langis na panlaban sa mga aswang. Siguradong hindi uubra ang lakas ni Eduardo dito. Matapos nilang makapaghanda, lahat ay wala nang sinayang na oras. Kaagad nilang sinugod ang simbahan ng poblasyon. Subalit ang naabutan na lang nila roon ay ang paring hinihinala na isangang aswang. Nang iwinisik ni Mang Gregorio ang langis sa muka ng nasabing pari, ay agad na naagnas ang muka nito at naglumpasay sa sahig hanggang sa mawalan ng buhay. Ganun na lang ang gulat nilang lahat sapagkat tila asido ang epekto ng makabagong langis sa mga aswang. Abe, ang tindi ng epekto nito Ang husay mo, Michelangelo. Maraming salamat po, pero hindi pa po itong oras para magpakasaya tayo. Marahil ay lumipat na sa simbahan si Eduardo kaya kailangan natin magmadali. Ganun na nga ang ginawa nilang lahat.
Bawat simbahan sa buong probinsya ay nilibot nila, subalit wala silang nakitang pinuno ng aswang. Nasupil nila ang mga aswang na nagkukubli sa pagiging pari, pero natakasan na naman sila ng pinuno ng mga ito. Mukhang babalik pa ang hayop na Eduardo na yon. Kaya sinisiguro ko na sa susunod na aming pagkikita, hindi ko na siya pakakawalan pa. Papatay ko siya gamit mismo ang kamay ko. Ipinapangako ko po na ako ang magiging kaagapay ng mga kasapi. Tutulong ako katulad ng pagtulong na ginawa ng aking mga magulang at ng aking lola. Ako rin. At ako man din. Pare-parehong nangako ang mga kasapi. At kahit hindi pa nila natunto ng pinuno ng mga aswang, ay maganda naman ang naging resulta ng kanilang ginawa. Dahil nasiwalat ang mga aswang na nagkukubli sa simbahan. Bumalik nga ang pansamantalang katahimikan sa buong probinsya, kaya kahit papano ay nakampante na ang mga tao. At kahit wala na nga si Lola Sitang ay pinagpatuloy pa rin ni Michelangelo ang pagtitinda ng langis sa tabi ng simbahan. Alam niya kasing sa ganitong paraan ay makakatulong siya sa mga taong kapuspalad, lalo na sa mga may iniindang karamdaman. Naging tanyag din ng morenong binata sa kanilang baryo at kinilala siya sa husay niya sa panggagamot, lalo na ng mga naingkanto, nanuno, na maligno at kung ano-ano pang mga bagay na hindi pangkaraniwan. Pinagyaman niya ang kapangyarihan at talentong ipinasa sa kanya ni Lola Sitang na galing pa sa kanilang kanununuan. Tay, Lola, maraming salamat po sa inyo. Pangako ko na palaging iingatan at pagyayamanin ang kapangyarihan at talentong ipinagkaloob sa akin. Hindi ko po to sasayangin. Hanggang kaya kong tumulong sa iba ay gagawin ko at hindi ako magsasawa dahil ganun po kayo. Maraming salamat po talaga. Palagi niyo akong bantayan kung nasaan man kayo naroroon ngayon, mga mahal ko sa buhay.